Ngayon pag-uusapan natin ang kitaan dito sa mga sisiw. Marami kasi nagtatanong o nagtataka kung kaya ba tayong buhayin ito. Bawat isa nito nakikita nyong Shamo Giants ngayon ay nagkakalaga ng 2,500 hanggang 3,000 pesos, 1 month old. Dito naman sa mga heritage chicks kapag nasa 5 to 7 days old na sila, 100 pesos kada isa. Dito din sa amin, buy 10, free 1. Bago namin sila nire-release ay nagbibigay po kami ng B1B1, infectious bronchitis, at lasota. Nagbibigay din po kami ng gumburo, lalong-lalo na kapag merong available na stock. About sa Coraizavac, hindi kaya ng mga sisiw yon, sa mga breeders lang. Ang mga heritage chicks natin, marami pong bumibili nito dahil ginagawa itong pang materyales for meat production. While ang mga giants naman natin ay binibili ng mga collectors. Ginagamit dito pang upgrade at pang show. Yan, may umorder sa atin ng mga Rhode Island Red at Black Australorp. Yan, so i-deliver natin to sa ating Agrivet dahil dun yung meet up list natin, no, sa mga buyers natin na medyo malayo para hindi na makapunta dito sa Manukan dahil malayo din po yung Manukan namin. Ngayon naman kakauwi ko lang dahil bumalik na naman ako dito sa Manukan and meron po tayong another order, no? So yung order natin kanina is wala na. Nakuha na ng buyer. Yan, pero hindi lang ayaw na mapakita ni sir, no, kasi nagtatrabaho pa siya. Yan, baka makita daw siya ng kanyang amo. So ito naman is yung buyer nito, no, yung kanina is from Jensen, ito naman is from Sultan Kudarat. Yan, so yung order niya is mga Black Australorp at Rhode Island Red. Yan, so mas marami dito yung Black Australorp kumpara sa Rhode Island Red, no. By the way, mga selections ko to, kaso nga lang talagang wala no. Maganda yung market talaga din ng pagmamanok. So kahit mga selection ko, yung iba pamimigay ko. Pero yung mga naiwan pa ako, no. And yun lang, contact lang kayo sa mga gusto pang humabol. Yan, kasi kapag nabawasan na kasi, yun na, parang gusto ko nang ipaubos na lang. Yan, no. Napakaganda po itong mga manok natin, kita nyo naman, no, kung gaano kaganda itong mga manok natin. So ready na to for delivery. Yan, sara na natin. Yan, ito na yung ating order sa atin, no. Yan. So may mga sisiw pala dito, mga 19 days old na available din. Yan. Sundalo ang buyer natin for safety purposes, hindi ko na siya pinakita. After nating magbenta ng mga order sa atin, no, ng mga sisiw, nag-harvest na naman si Papang ng ating mga bagong hatch. Galing ito sa hatcher natin, no. Sobrang gaganda, sobrang susolid nito. Kita nyo naman. Meron pa dito sa kabila, syempre. Yan, no. So, ganyan kabilis yung pera and ganyan yung kabilis yung kitaan dito. Para ma-maintain yung kinagandahan ng ating mga sisiw, dapat sa breeders pa lang, maganda po yung pinapakain natin. So, dito sa amin, pure feeds para ma-maximize yung kanilang performance. Hindi naman talaga everyday meron kang kikitain dito na 3,000 pesos. Pero bawat harvest namin, nauubos po. Kahit anong negosyo, hindi po talaga araw-araw para sa atin. It means, ibang negosyo din po yung siniswerte sa ibang araw. Dapat din po meron kang 100 na hens kapag gusto mong kumita ng 3,000 pesos a day. Pero dapat meron kang market. And sa ngayon, wala kaming problema sa market. Kaya kayang-kaya namin. About sa Penoy eggs, binibenta din po namin ito. Pero sa ngayon, ibibigay namin to sa simbahan. Dahil para merong makain ng mga sakristan. Ito ay pwedeng gawing pang prito, hard-boiled, or depende sa luto ninyo. Basta maganda ang itlog na to, parang itlog din na ordinary. 100 pesos per tray lang. Mahilig din sa itlog ang aking anak, kaya everyday meron siyang libre na eggs. Yung kinagandaan dito sa Manukan namin, no, kahit gabi na, ngayon is almost 10 PM na. Kahit malayo yung bahay ko, no, pumupunta talaga ako dito sa Manukan, no, to check our chickens, chicks, no. Lalo na kapag medyo marami tayong manok dito, no. So kailangan natin silang i-check kung masama yung panahon, no, ano yung dapat ibigay. So palagi kami nagko-communicate ni Papang kung ano yung mga kailangan namin dito. So ito yung mga sisyo namin, no, for growers. Yan, pinapalaki namin to for breeding purposes, no, not fattening. Sa ngayon, 35 days old na po to sila. Yan. So ngayon bibigyan ko ng example sa inyo, no, kung anong breeds yung dapat bilhin nyo sa mga ganitong klase ng pagmamanok. So itong mga manok na to, no, is walang ilaw kada gabi, no, para makatulog sila ng mabuti.
Dahil nga for breeding naman sila, hindi naman for fattening. So, maraming gustong lumipad dito, no? Bibigyan ako ng sample sa inyo. So, pinakamabigat is hybrids. Yan. Pili tayo dito ng hybrids. Yan. Hybrids. Ito hybrids din to, no? Pero yung gusto kong isample sa inyo is ito hybrids din to, lalaki. Saan yung bird natin na hybrid dito? Ano pa tayo ng hybrid? Ito. Yan. So, this is 35 days old na sisiw. Yan. So, hindi ito kumakain kung gabi. No? Depende na lang kapag namin yung ilaw. Yan. So, ang timbang nito for 35 days is yan, 500 grams. No? So, 500 grams, kalahating kilo sa 35 days. Sabi ko nga sa inyo, no, 40 to 60 days, harvest na po itong ating mga sisiw. Yung pinapakain namin dito, no, is Vipro 2000. Yan. Vipro 2000 yung pinapakain namin dahil nga 1 month mahigit na sila. Yan. So, how much na lang kaya, no, kapag may ilaw pa sila kung gabi and pang broiler yung pagkain namin sa kanila. No? So, ad libitum po yung amount na binibigay namin sa kanila, no? Hanggang hanggang kain nilang kumain, mabibigay po kami. So, ganun po yan kapag for grower. So, ito, pinapakain na namin to umaga at hapon. Minsan nabibigay kami ng gabi kapag maingay sila. So, about naman sa for meat production, suggest ko sa inyo, no, dun kayo sa hybrids or black Australorp. Yan, medyo madilim. Yan, pili tayo dito ng black Australorp. Yan, ito black Australorp to. So, this is a pure black Australorp. Yan, wala po tayong cameraman, no? Black Australorp, pero mas mabigat talaga yung hybrids. So, 400 grams yung ating black Australorp. Yan. Rooster lang po yung ating for meat production, no? Yan. So, mas malaki po talaga ang hybrids. Average ng black Australorp is 400 to 480 grams sa 35 days old dito sa akin. No? Yan. Tsaka, hindi pa yung pinapakain kong gabi. And, hindi din po pang broiler yung pinapakain namin dito. So, dito ba? Another hybrid. Yan. Itong hybrid na to is anak ng Sussex. Yan. Tsaka Decal Brown. Timbang nito, no? Yan. Medyo malitong paa niya. Yan. 350 grams. Yan. So, nagplano din ako, no? Na itong ating mga hybrids na puti, no? Sussex ito. At saka Decal Brown. Yan. So, mabigat siya, no, pero hindi masyadong mabigat. Hindi makaabot ng 500 grams. Dahil nga, yung Decal Brown is may lahing white leghorn. Yan. Pero yung sa pangingitlog, champion itong lahing puti na to. No? So, mas malakas silang mangitlog dahil nga, malaki silang hybrids. Dito naman tayo sa pure Rhode Island Red. Hanap tayo dito ng malaking pure Rhode Island Red. Ito, babae ito. Yan. So, lalaki lang yung ating dahil nga for meat production yung pag-uusapan natin. Yan, lalaking black Rhode Island. Yan. Ito naman, pure Rhode Island Red. Yan, so tumitimbang ito ng nasa 350 grams. Yan, no. So pure Rhode Island Red. Yan. No. Yan, so para sa akin mas panalo kapag black Australorp or hybrids yung ating for meat production. Yan. Hanap natin ng ibang hybrids dito. Ito, naked neck. Yan. Ito nasa mga 400 grams din to. Yan, no? 400 grams, 420 grams. Yan. No? So, it's not bad na sa ganitong edad. Yan. Yan. So, dito din sa susunod, no, sa upgrade native chickens natin, dahil may mga Indio Gigante tayo, no, Dumbo lines, mga giants, is mag-cross din tayo, no, sa ating mga native chickens na ganito, no, to upgrade pa yung ating mga alaga. Yan. So, ito naman yung aming mga 30 days old na mga sisiw. Yan. So, ito mga 30 days old na to, try din natin timbangin, no. So, halos dito is mga pure, ito, pure Rhode Island. Yan. Ito sample ng 30 days old na pure Rhode Island. Yan, 300 grams. Uy.
Huwag kang tumakas. Yan. So nakakaano lang dahil nga itong experimentation natin dito is gumagana din talaga. Yan. So 40 to 60 days na pag-harvest, yan. Talagang goods na. No. Dahil nga malaking tulong 'to para maka-harvest agad tayo for meat production. Yan. So try din natin magtimbang ng ating Indio Gigante. Gusto ko rin timbangin itong Indio Gigante natin. So, from Tarlac na Indio Gigante, sa 1 month old na edad. Alika dito. Kaso nga lang, itong ating Indio Gigante, no, na-stress to yung pagbiyahe, pero naka-recover na po to siya. Yan, sa 1 month old. Yan, natumba yung ating timbangan. Yan, 500 grams. No, 500 grams. Yan, 500 grams. No, Indio Gigante natin, 1 month old. Yan, no. So, ito ay, 1 month old mahigit na po ito. Para nasa 35 days na rin siya. Yan. So, sa tangkad kasi, panalo talaga itong Indio Gigante. Siyempre, no. The tallest chicken in the world yan, ang Indio Gigante. Yan. Pero sa timbang, siyempre kaya siya ng Jersey Giant, no? Yan. So wala akong madilim kasi masyado, no? Wala akong mapakita sa inyo dito na na anak ng Jersey Giant. Yan. Ito. Yan, Black Australian to. Solid na solid. Ito timbangin din natin. Yan. Napakaganda ng mga timbang, oh. Yan. So soon, nagpa-project ako, no, na mag-acquire na naman ako ng mga Jersey Giant dahil gusto ko sa hybrid production natin, Jersey Giant, yung ating mga ibabangga sa mga pure breeds natin like Rhode Island Reds and Black Australian. So sa ngayon, sa breeding pen number 2 natin, may binabangga ako dun to upgrade our meats dito. Yan. About naman sa meat production, iba din po yung presyo, no. Dito sa amin, siguro mapapresyo lang kami pag ready na kami, no. Kasi dahil ngayon, nagmamahalan yung mga meats, siguro doon kami sa 220 pesos per kilo. Yan. So, magdi-dispose kami ng medyo maramihan, kaya napaparami kami ngayon ng mga breeders. And yung restaurant natin, no, syempre, nasa plano na. Yan, at hinihintay na lang namin yung aming mga fur growers. No, kasi nga ito, fur breeding pa, itong aming pinapalaki sa ngayon. So medyo marami kaming sisiw dito. Yan, di ko napapakita. Nasa loob yan sila. Yan, no? Ito, yung mga bagong harvest, andun din sila. Yan. Ito, mga Rhode Island Reds. Yan. Nakaka-enjoy and may mga mapipisa na naman kami. Na-stop yung production namin dito, no? Ito, pa-hatch na naman. Yan, bukas, cracks na naman to, no? Pagkabukas na naman, harvest na naman. And load na naman sa hatcher. So, ganyan lang kabilis yung aming production dito. No, mabilis po yung pera. At libre na po yung ulam, no? Kapag hindi ka nagsawa sa itlog or sa karne ng manok.